Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama na nagpapatibay sa mga anak niya, nagbibigay katatagan, kasiglahat, kalusugan. Kay dakila niya wala siyang kapantay, subalit sino ang makakakilalang lubos sa Kanya? Halina kayo mga minamahal ko, paanyayang mainam sa buhay niyo. Naway lubos niyong makamtan kung sinong Ama niyo, na tuwirang marapat sambahing totoo, na may katapatan at pagiging katotohanan, matwid na siya'y tanggapin ng lahat sa kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag naghari ang takot, hindi ka makapag-iisip ng mabuti. Takot ang nananaig, ika'y manginginig. Kapag naghari ang hiya, di ka makapagsasalita ng mabuti. Maaring patitinig mo'y manginginig. Pati katawan mo ay nanlalambot pati tuhod. Kapag ika'y nagagalit, hindi ka makapag-iisip ng matwid. Sapagkat kung ano-ano ang laman ng isip. Kapag ika'y naiinggit, hindi ka rin makapag-iisip ng matwid. Sapagkat kung ano kinainggitan mo, pinagpupuyos ng dibdib mo. Kung ika'y nagseselos, hindi ka rin makapag-iisip ng matwid. Sa makatwid lahat ng ito na dapat baguhin at mabago sa tao, siyang magiging paraan at daan para makapag-isip ng matwid. At paano ito magaganap? Sino ang magbibigay at kanino hihingin? Hindi maaaring hingin sa kapwa mo sapagkat hindi kanila maaring payapain ang isipan. Hindi mo maaring kuhanin sa kapwa mo sapagkat walang taong nakapagpapasigla ng katawan. Hindi maaring utangin kahit na ika'y maaring niyang pautangin sapagkat hindi ito maaring pamigay ng tao lamang. Hindi rin maaring nakawin sapagkat hindi ito makukuha kahit kanino man. Hindi ito persahang maibibigay ng sinuman at hindi maaring ito'y bayaran para ika'y pagbigyan. Ito'y lahat nakukuha sa kung sinong pinagmula ng buhay. Itong lahat ng ito'y makukuha sa tunay na may-ari ng buhay. Itong lahat ng ito'y maaring magbigay at maibigay lahat ng Ama, sapagkat siya lamang ang tunay at tapat kanino man. Kaya't paano mo siya kakalimutan? Paano mo siya tatalikdan? Paano mo siya pagtataksilan at paano mo siya pagmamalakihan? Tao ka lamang, hindi mo maaring gawin yaan. Ngunit nagagawa ito ng taong mga naggugulumihanan, mga nagagalit, nagdaramdam,
Bakit ganyan ang buhay? Bakit ganon ang buhay? Bakit ako nagkaganito? Bakit ako nagkaganyan? Bakit ako pa? Karami namang iba. Yan ang salita ng tao. Sapagkat may paghahambing, may paninita, may pagtatanong, may pagdaramdam. Bakit ako pa? Ngunit ano ang tanong ng ama? Anak, mga anak ko, hindi kayo makapagtatanong ng gayon sa kapwa nyo, sapagkat hindi sila Diyos na magbibigay sa inyo. At kung di naman ako ang tinatanong nyo, sino pa? Bagamat di nyo ako nakikita. Kanino kayo nagtatanong ng gayong mga tanong nyo? Sino baga ang nagpahiram ng buhay nyo? Sino baga ang nagbigay nito? Sinong nagpahiram ng lahat ng bagay sa inyo? At sinong nakatatarok ng kalooban nyo? Kung sasagutin nyong hindi naman ikaw Diyos ko, ang tinatanong ko, sino nga? Mayroon ba? Kaya't hindi maaring sabihin mong, si Pedro po, ang aking ama. Si Juana po, ang aking ina. Ano ang malay niya sa buhay mo? Maaring masagot ka ng iyong ina kung halimbawa'y inaralan ka, hindi ka kasi sumunod sa akin, anak, kaya nangyari ito. O dili kaya naman, kung sumunod ka man, at hindi naman siyang may hawak ng iyong kapalaran, hindi niya rin naibigay ang mabuti sa iyo, ano ngayon ang masisisi mo? Sino sisisihin mo? Di bagat wala? Ano kaya't ang gawin ay manikluhod, manambitan na lamang ng matapat? Sa halip na kung ano ang mga sasambitin, na wala namang maaring makatugon ni isa man. Maaring kahit anong sabihin, wala namang maaring makabatid ng anuman na dapat sa iyo ay ganitong buhay, na dapat sa iyo ay gayong buhay, na dapat sa iyo ay ganiring buhay. Dapat ganyan ang buhay. Walang nakababatid ng buhay ng sinuman. Kaya't ang nais ng ama, huwag nang maraming tanong pa mga anak na mahal ko, kundi lumapit kayo sa akin. Ako ang inyong tunay na sandigang maina. At siyaon ang paalala sa tuwina ng ama, paalalang may paanyaya, paanyayang may pagsusumamo pa, pagsusumamong may kalakip na pagmamahal pa. Subalit ilan ang magpapakatotoong tatanggap? Ilan ang lalapit na ganap? Ilan ang magsisilbing tunay na sa kanyang kalalagayan ay magagamtan niya ang ama at tunay na mararamdaman siya. Mga minamahal, kung minsan nakakakain pa ng masarap-sarap, maganda ang higaan, kay garang tahanan, marami pa siyang tanong. Subalit, lumibot ang mata nyo sa bawat paligid nyo. Kayong mga may kakayahan, ngunit maraming katanungan. Kayong mga may kalakasan, ngunit maraming daing sa buhay. Magmasid kayo sa mga may karamdaman, ibig sabihin di sila mahal. Magmasid kayo sa mga barong-barong ang tahanan, ibig sabihin di sila mahal. Magmasid kayo sa mga kasuotay punit-punit, gunit-gunit, ibig sabihin di sila mahal. Subalit hindi lahat ng nakatira sa barong-barong, hindi lahat ng hindi masarap ang pagkain, hindi lahat ng gunit-gunit, punit-punit ang kasuotan ay maaring kahabagan. Sapagkat kumisan, gayon na nga ang kalalagayan, hindi pa matuto sa mabuting ugali at gawa. Sino ang naggugupo ng buhay ng tao? Kapag ika'y nasa mahirap na, wala ka nang magawang kainin na masarap, kasama mo pa'y sugal at alak. Ama ba ang may gusto nito? At kung ikaw naman ay nasa karangyaan,
at maganda na ang buhay, patuloy ka pa rin gumagawa ng kasamaan at kapag ikay nagkasakit, ikaw ay maninisi. Sino may kasalanan? Kay raming kaganapan sa daigdigan. Kay raming katuparan na di kalooban ng Ama. Ngunit, sinong magsasabing siya ang may gusto niya? Mga minamahal, kung niloloob man ng Ama kung minsan nagkasakit ka, isipin mo dahil gusto niyang magpakilala sa iyo. Naghirap ka, isipin mo dahil may gusto siyang ipakita sa iyo. Sinaktan ka, isipin mo mayroong Amang nagmamahal sa iyo. Nilayuan ka, isipin mong may Ama sa tuwin ay kinakalinga ka. Ngunit kung lahat ng nagaganap na ito sa iyo ay paninisi, pagdaramdam, pagkagalit ang nasa iyo, paano mo siya Ama? O mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, ang may pandinig ay nakarinig. Katotohanan ng tinuturan ko, tao lamang ang magsasalitang kasi ganyan ang ginawa niya. Ganyan kasi siya mabuti nga sa kanya. Maraming salamat at nangyari sa kanya, ganyan kasi siya masama kasi siya. Wala siyang hiya. Kaya dapat lang mangyari yan. Para baga namang napakabuti ng nagsalita. Para baga namang walang kasalanan ang nangusap. Ano ang nais ng Ama na marinig sa mga anak niya kapag may nakitang abang-abang kapatid siya? Kawawa naman siya. Hindi sa salita siya bumigkas, gumawa siya. Nakakaawa naman siya. Hindi siya naawa sa salita, may ginawa siya. Yaon ang nais niya. Hindi ang layo niya ay humatol, humusga, kumutya, magparatang, magbintang, at manlait. Kundi ang nais niya, magmahalan kapwa sila. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. O aking Ama at Ama nila, patotoo mong sinambit ay walang pagkabula. Kung minsan, binigyan mo na ng pagkakataong pagpalain ang iyong mga anak, ngunit sila pa ang gumawa ng sala upang ang nakalasap ng ihiga mo sa malambot na kutsyon magtungo sa sahig na puro tinik at mga pako. Sapagkat binigyan mo ang pamamaraan na gumanda ang buhay, ngunit di nakita ang kagandahang loob mo. Binigyan mo ng pamamaraan na magpakilala ka, ngunit di nakilalang lubos ka. Binigyan mo ng pamamaraang madama ka, ngunit di nila nadama dahil ang damdamin nilang pinanaig nila. Binigyan mo ng pagkakataong maging matalino, ngunit ang naging katalinuhay pang sanlibutan lamang ang ginawa nila. Binigyan mo ang karapatang gumanda, ngunit inabuso naman nila. Binigyan mo ng karapatang palakasin at lumakas pa, ngunit naging masama pa. Ano nga? Ano nga ang di mo nakita, Ama? Ngunit ang nakita mong mapapalad na sumunod sa iyo, tunay nga silang patuloy mong pagharian, Ama ko, upang patuloy na kamtin nila kung anong liwanag na mula sa iyo, at mapagningas mapagningning, wag mapundi at mamatay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sadyang napakabuti ng Ama. Napakabuti po niya. Kailangan bilang isang alipin, magpaalipin ka para makita mo ang mga sitwasyon ng mga kapatid mo. Kung tunay kang lingkod ng Ama, huwag mong ipalagay kung ano ka at anong taglay mo. At lalong huwag mong tingnan kung ano kalalagayan mo sa buhay.
kundi makihalubilo ka sa batid mong mas mababat, higit pang mababa sa iyo. Sa batid mong wala at higit pang walang-wala. At yaon ang ginawa ng Kristo upang maunawaan niya ang mga anak ng Ama. Upang madama niya ang mga anak ng Ama. Upang makita niya ang katotohanan ng mga anak niya. Upang makilala ang tapat sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Tumingin nga po kayo sa inyong mga suot. Walang sira sa suot nyo, no? Isipin nga po ninyo kung anong kinain nyo kanina. Alam nyo sigurado, no po? Ngunit, ngayon kaya, kung anong pinakakain ng Ama, alam nyo kaya? Balikan nyo nga sa diwa nyo kung anong kinain nyo kahapon. Nabusog ba kayo? At kung ano rin ang pagkain pinakain sa inyo kahapon ng inyong kaluluwa. Ang siyang pinakain at di katawan. Nabusog kaya kayo? Kung magkagayon, mapalad kang taong nabubusog ang tiyan mo at nabubusog pa kaluluwa mo. Ngunit paano yung mga walang kasiyahan at kabusugan? Kailan kaya makukontento sa buhay? Makukontento ka kaya kung wala kang kasiyahan at kabusugan? Ano man ang kainin mo, hindi ka masasarapan, sapagkat kulang at kulang sa iyong palagay. Buhay ba ang Ama? Ngunit subukan ninyong mabusog at masiyahan. Magagalak ang inyong kalooban. Masisiyahan kayo ng tuwiran. Ganyan ang buhay dito sa lupa. Kailangang magkaroon ka ng kakontentuhan, magkaroon ka ng kasiyahan, magkaroon ka ng kagalakan, magkaroon ka ng kapanatagan, magkaroon ka ng kapayapaan, magkaroon ka ng pagmamahal. Ngunit, paano ito kakamtan? Kung sasagot naman, nakamtan ko na po ito. Sasabihin ng tao, really? Sasabihin ng Ama, matwid na tinuran mo, matwid kayang nakita ko. Mga mahal, napakahirap unawain itong binibigkas ko kung wala kayong pangunawa, ngunit mapapalad kayong nakakaunawa. Ano baga ang ibig kong ituran? Kung sa unang buhay mo nang hindi mo kilala ang Ama, wala kang kasiyahan at kakontentuhan, at nang natanggap mo siya, naksiyahan ka at nakontento, magalak ka. Ibig sabihin lamang, buhay na Ama ay tinanggap ng puso mo. Kaya maiba na ang pananaw mo, maiba na ang pandama mo, at maiba na ang layunin mo. Kaya magalak, magpuri ang mga naglalayon sa pakikipagtotoo sa Ama. At tuwiran nilang mararamdamang buhay na buhay siya. At kung niloloko mo naman ang Espiritu, sinong dinadaya mo? Di ba sarili mo rin? Paano kung patuloy kang makikipaglokohan sa Espiritu? Sino niloloko mo sa takdang araw na sa pakikipaglokohan mo, na ikaw rin ang maparusahan at mahirapan? Di ba niloko mo sarili mo? Kaya nakakahabag naman kung minsan may mga taong, kumbaga sa paninda, may mga nagtitinda ng hindi tamang paninda. Nakapront yung magandang paninda, subalit nakatago yung may pinsala. At ito'y batid ng tao.
kung ano ibig kong sambitin at ituran. Ngunit paano tatanggapin ng tao yan? Walang pinagkaiba. Kung Diyos mo ang sambit ng bibig, puso mo'y nakapaloob ay iba. Mga minamahal, araw-araw, nagpapakasakit, nagsusumikap ang nagpapakatotoo. Subalit, ang mga huwad, nagpapakasakit para sa sarili, nakaloob at kagustuhan, kasiyahang pangsarili. Kaya ano ngayon ang kaibahan? Ang kasiyahang pangmarami o sa iilan at sarili? Dito ngayon papasok ang pananala ng Ama. Ngunit kay palad ng makakapiling at kasama niya, magalak magpuri nga sila. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramanyahanam, nekaramanyahanam, nekaramanyahanam. Buhay ba ang Diyos? Ang mga lingkod ng Ama na inaatasan, may mga lihim na tinutunguhan. Ngunit sa pagtungong lihim, may ginagampan ng kaibahan. Hindi kung anuman, kundi para ipadama ang pagmamahal at pagpapahalaga sa kapwa nila. Sapagkat siyaon ang nais ng Ama at bili ng Ama. Subalit sa Ama walang nalihim sa ginawa ng mga naglilihim sa kapwa nila. Kaya't ang Ama na nakasisilay, siya naman ang gumaganti ng lihim din sa kanila. Kaya kay sarap ng pakiramdam, kay ligaya ng nadarama ng mga taong lihim ang pagtupad, pagtalima sa kalooban niya. Kayo bagay naranasan nyo na ito, mga mahal ko? Isa rin kayong makapagsusumigaw. Masasabi ninyong masarap magmahal ang Ama. Masarap kumalinga ang Ama. Masarap makiisa ang Ama sapagkat siya ay totoo sa bawat isa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ang Ama, lihim man na ginagawa ng mga anak niya ang masama at mabuti, alam niya. Subalit, yaong mga mabubuti ang ginagawang lihim, lugod na lugod siya at pinababayaan na sila. At habang pinagpapatuloy nila yung gayong gawa, lugod na lugod na lugod na lugod siya. Ngunit ang mga anak niyang lihim na gumagawa ng kasalanan, tinutuntun niya, sinusundan niya. Pinagmamasdan niyang maigi kung saan sila nagtutungo at kung anong ginagawa nila. At kung di sila magbabago, isang araw siyang magtatakda kung paanong gagawin niya. Kaya alin ang mas maganda? Ang gumagawa ng mabuti na nakakasigurado ang Ama, ang iyong damang-dama, nakikita ka at gagantihan ka ng maganda. O doon sa baka isang araw, tigatigin ka, di ka na makali, ikaw rin. Di ba ga? Sapagkat sabi nga niya, walang dagang nagtago sa lungga na hindi lumuwal. At walang leon, ahas, daga, pusa, lahat ng hayop na pumasok
sa kuweba na hindi nauntog o dili kaya nasaktan at hindi na maaring lumabas. At kapag nagkapanapanag po sila doon sa kuwebang yaon, dahil pare-pare silang masasama, sila naglalaban. Ganyan din ang masasamang isip na pumapasok sa kaisipan. Kung ano-ano ang mga pinapasok sa isip ng tao, naglalaban-laban ito. At dahil sa paglalaban-laban nila, ang isang pinasukan kawawa. Ngunit kapag ang mabuti ang itinala at pumasok sa isip at diwa, magkasama-sama man sila doon makikinabang ang nakatalang katauhan kung sino ang napasukan. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, kabuti ng Ama, huwag niyong pagmasdan ang katauhan na inyong tinititigan sa mata, sapagkat wala siyang karunungan at kaalaman sa mga tinuturan. Ngunit pakinggan ninyo ang mga aral na mapagtatanto kayo at magninilay. Kung magagawa niyong magbulay, kayo rin ang masisiyahan. At kung tatanggapin ninyo at aaminin ninyo ang kasalanan, kayo rin naman ang makikinabang. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Mahirap po ang mga ngaralan, no? Lalo na kapag halimbawa binigyan kang talinong makabatid ng gawa ng kapwa mo, na nakikita mo yung kapwa mo kunwari naglilingkod pero may iba palang pinaglilingkuran. Di ba mahirap? Bakit kaya nagagawa ng mga tao ang pinaglilingkuran ay Diyos, pero ang makalaman nilang gawain ay di nila mawala-wala sa sarili? Sino kaya ang sisingilin sa bandang huli? Sino kaya? May iba bang sisingilin o mismo ang gumagawa? Walang pinagkaiba sa utang yan eh. Hindi naman sisingilin si Juan, si Pedro may utang. Kahit kapatid pa niya yaon, hindi siya sisingilin sapagkat wala siyang karapatan magbayad dahil hindi naman siya may utang. Kaya kung sino may utang siyang magbabayad, di ba ga? Sa makatid kung sino may kasalanan siyang may kaparusahan. Kaya ang wika ng Ama, ang kasalanan ng Ama ay di kasalanan ng anak. At ang kasalanan ng anak ay di kasalanan ng Ama. Kung sinong may sala, siyang may kasalanan, siyang kaparusahan ay kakamtan. Bakit ito muli ang mensahe? Kung minsan ang nagiging dahilan ng pagtugot ng kapwa-tao sa paglilingkod ay kapwa-tao na rin. Ngunit dapat bang maging dahilan ang kapwa-tao para sa paglilingkod? Kung tunay kang sa Ama at kilala mo ang Ama, hindi magiging hadlang at puwang ang kapwa mo para maglingkod ka. Kung minsan ang dahilan, kasi po umiiwas ako doon sa tukso Kahit naglilingkod ka, hindi ka makakaiwas ba sa tukso? Kapag naglilingkod ka, lalo ka makakaiwas sa tukso. Buhay ba ang Ama? Kung tunay na Kristo't Ama ang nasa puso't isip mo, lalo mo pang malilihisan ito. Ngunit kapag naglilingkod kay hindi ka totoo, sigurado di ka makakaiwas. Sapagkat ito hinahanap mo. Kaya pumapasok ka doon at nilalapitan mo ito. Ngunit kapag ang Ama ang tinanggap mo at Kristo, ikaw ang lalayo. Buhay ba ang Ama? Kung minsan sa pagsaalang-alang mo sa mga kapatid mong minamahal para hindi sila masaktan at mapahiya, di ka magsasalita. Ikaw na may batid at may kaalaman.
Ngunit sana, matuto namang silang makadama. Di ba gayab, yan ang sambit ng Ama? Mga mahal, kayo'y mga tagasunod. Kayo'y mga lingkod na mga naririto. Kayo'y mga pasyente. At sa lingkod, pasyente, tagasunod, ang Diyos, Ama, ang pinababatid at pinakikilala. Sino ang makikinabang sa nakabatid at nakadama? At sino dinadaya ng mga mandaraya? Kapwa ba mga dinadaya o mismo sarili nila ang nadadaya? Kaya paano kaya? Mayroon bang bulok na hindi naaamoy? Na hindi sisingaw? Kahit na ikulob mo ng ikulob? Siguradong aamoy, malalanghap pa rin yan. At mayroon bang nagtago na ng maskara na natulog hanggang magising nakamaskara? Sigurado lalantad din ang mukha niya. Tinuturan ko ito upang pagnilayan at bulayin, nasa sa katauhan ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan kung mahal ng tao ang kanyang sarili. Uunahing aalalahanin ang kapakanan ng kanyang kaluluwa. At kung minamahal ang pamilya, hindi sarili lamang ang ganang kanyang pahahalagahan. At ang taong makasarili, sakim ang tawag dyan. At kailanman ay hindi kalugod-lugod ang gagawin kahit ilampung beses pang manikluhod, kahit ilampung beses pang maglingkod. Hindi ito kalugod-lugod. Hindi ito katuwa-tuwa. Kaya, paano kung takdang araw ay singilin? Nakaligtas ka ng ilang araw, buwan, taon. Ngunit hindi buong panahon, makaliligtas ka. Wika ng Ama. Bakit ito'y tinuturan? Suriin nyo ngayon kayong may karamdaman. Ano baga ang ginawa niyong kasalanan mula kayo'y magkaisip? At huwag niyong kahiyaan ang kapwa niyo sapagkat kung sarili niyong ginawa yan, nalihim niyong ginawa, ang nakakita'y Ama at kayo. Kaya kayo mismo ang magsuri sa sarili niyo upang isuko niyo at baka ito ang maging daan para kayo gumaling. Ngunit mapapalad ang may konsensya na maagang na konsensya kaysa ang budhi niya ay pinaitim muna bago pinaputi ng Ama. Kawawa naman ito. Mga mahal, ang Ama ay pinakamabuti sa lahat. Kaya wag nang magtaka ang tao kung minsan kapag may hinihingi na hindi na ibibigay. Kung minsan hindi naman ang pagkabigo mo ay totoong kabiguan. Kundi ito'y pagdalisay kung hanggang saan ka matapat at makatotohanan. O kung minsan naman dapat magnilay ka, baka may ginagawa kang hindi kalugod-lugod sa Ama. Buhay ba ang Ama? Matapang na duwag ang tao. Matapang habang ginagawa niya ang kasalanan niya. Kapag may sakit na, naduduwag na. Dapat, nang malakas, may kalakasan, maiisip kung ano ang magiging kahihinatnan. Kung nang malakas, maliwanag ang isip, gumawa ng mabuti, ang mabuting loob ibibigay ng Ama upang makalaban sa sakit na nararamdaman. Ngunit paano kung wala ka noon? Daing ng daing, hinaing ng hinaing, kahit sa kabilang dako ng tahanan ng kapwa mo'y maririnig ang daing mo sa ingay dahil sa sakit. Alin ang mas maganda? Na walang pinagkaiba ng magbisyon si Apo Kunching. Nang tinuran kapre,
kinausap, tara na eka, may nagturan. Nananakot na eka at nakakatakot na eka. Kung may pangunawa ba, yaong nagsalita na yon, hindi ba niya naisip na kaya gayon ay pinaalis at nang hindi sila perhisyuhin? Ngunit dahil wala siyang pandam at pagkilala, nakapagsalita ng gayon, kaya inaaya pa yung nakikinig. Inaaya pa yung tumatanggap. Ganyan ang tao. Kapag nasa list siyang gawa, hindi siya mag-aakay doon sa mabuti. Yung kapwa niya ang maaakay niya. Kaya ikaw na mabuti, huwag kang patatangay sa kanya. Sapagkat dapat ikaw ang makahatak sa kanya, huwag ikaw ang patangay sa kanya. At siyaon ang nais ng Ama, kung tunay na nasa mabuti, baguhin mo at pilitin mong magbagong ganap pa ang sarili mo, at siyaong kapwa mo nagkakamali, akayin mo sa kamalian niya at huwag ikaw ang patangay sa kanyang maling ginagawa. Para masabi kang lingkod, tagasunod at anak ng Ama. Buhay ba ang Ama? Ang wika nga, itago nyo man ang itago yan kung saan kayo magsuot. Walang maitatago. Mayroon ba, mga mahal ko? Kaya magnilay kayo at magbulay. Siya po kung anong mawawala sa kanya. Magalit man kayo sa mensaheng dinatal ko. Makapag-isip man kayo ng may pinatatamaan siguro. Hanggang ganun lamang, wala na kayong magagawa maliban doon. Subalit, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, pagbabago'y kamtan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Balikan natin ang aral kahapon. Tandaan ninyo ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makararanas ng kamatayan. Hindi ako inaalihan ng demonyo, sagot ni Jesus. Sino nga ang inaalihan ng demonyo? Ang nagsasalita ng masasama? O ang makakapagsalita ng mabuti? O ang nagsasalita ng makabubuti at ikinabubuti? Ngunit sa pananaw ng taong makasalanan, ang nagsasalita ng mabuti, dahil hindi niya naunawaan at di niya maramdaman, demonyo ang palagay. Mga mahal, kung lahat ng mabuti ang sinasabi at mabuti ang ginagawa ay demonyo, wala nang hindi demonyo. Sapagkat pantay-pantay pala. Mabuti at masama, demonyo rin pala. Pakatandaan ninyo, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kayo po ba, mga minamahal, yan, tama ang ginagawa nyo na yan, mga kaps. Dito kayo sa loob, ano? Siguro nga, dapat dito kayo lahat sa loob. Kapatid, dito ka sa loob. Hindi ka siguro caps, kaya hindi mo narinig. O yun, dahil caps siya, narinig niya. Caps din pala siya. Yan.
Salamat, purihin ang Ama. Takda na! Diyan mayon makikita yung makababata. At diyan makikita ngayon yung totoo. Sapagkat kung hindi kayo totoo niyan, aalingas-ngasin ang katawan nyo, mag-iinit. Gusto nyo lumabas. Kasi ito ang pugad ng kabanalan. Ang labas pugad ng kasalanan. Kaya, mga lagad sa labas, papasok na rin. Kahit siksikan, mas mainam. Pakatandaan ninyo, sa kulungan man, kung sino nasa loob na laging nakikinig sa bantay, nababago. Ngunit yung kumakalaban, hanggang mamatay siya at isilya elektrika, hindi siya makakadama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kung tunay kayong naniniwala na ito'y pugad ng kabanalan at tunay kayong naniniwalang ito'y lingkod na turingan, puso ninyo'y kaakibat ay galak habang kayo nakikibaka at nakikitanggap. Ngayon, kailangan lang maiba ang gawain ito. Kung tunay na tagasunod, kung tunay na lingkod, kung tunay, dapat lamang maiba sapagkat iniba ito ng Ama. At lahat ng nasa mabuting gawain at lahat ng kabutihang gawain, ito ang gagawin. Ang ipasusunod ay ang Ama, hindi ang pangtao. Ang susundin ay pang-Ama at hindi pangtao. Ngayon ang tagasunod at lingkod, namumuno kung iisang damdamin, susunod lahat sa Ama. Hindi sa tao susunod, hindi sa tao makikinig, kundi sa Ama. Kapag sa Ama nakinig ang sinuman, walang hindi magbabago. Kapag sa tao nakinig ang sinuman, walang mababago. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sapagkat sa bistay man, ang wala sa bistay hindi maliliglig. Ngunit kapag isinilid ang isang salop sa bistay, puno man iyan, pagliglig niya makikita ang matimyas at ang binlid. Makikita rin ang ipa. 3 sala. Ano baga ang ibig kong ituran? Ang ipa yaong wala ng kapaki-pakinabang. Ang binlid ay yung merong kakaunti. At yung matimyas, yaong totoo at tapat. At yaon ang nais ng Ama. Huwag siyang dadayain kailanpaman. Ang espiritu niya'y huwag lilinlangin. Tinanggap mo siya, isa puso mo siya. Kinilala mo siya, isa isip mo siya. Ngunit kapag tumitig ka sa kapwa mo at siya ang tiningnan mo, amay wala sa isip mo, sa puso mo, wala kang magagawa ng para sa kanya. Sapagkat ang gagawin mo'y pang tao at ang magagawa mo'y para sa iyo. Malamang na magkamali ka pa sa kapwa mo sa gagawin mo sapagkat maging ikaw ay mali na. Dahil kung hindi nga ang Ama, maaring kamalian na. Ngunit kapag ang Ama, walang magkakamali, may tutuwid lahat niya. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ang sa akin tinuturan. Dito ngayon papasok ang sino kaya ang nakinabang kapag nagbagong buhay at nagpakatotoo lamang. Ikaw lang ba? O ang higit sa lahat mga anak mong tapat na nagmamahal sa iyo at kakalinga hanggang mamatay ka kung magulang ka? Sino kaya ang makikinabang? Hanggang kaapu-apuhan mo na marangal kang nilalang maipagmamalaki kang ikay isang tunay na matatawag nilang lolo, lolang magagaling na mabubuti at kaaya-ayang ugali. O sino ang ikahihiya? Kapag isa kang magulang na ang gawa mo'y lisya. Tinitingnan ang iyong mga anak, karangal-rangal at maganda pagpapala. Ikaw namang isang magulang na sa kanila noong unay nagpala.
At pagkatapos ng makita mong maganda pagpapala, ikaw ang lumilisya. Huhunghang na nilalang. Yan ang tawag sa gayong nilalang. Mga minamahal, katotohanan ang tinuturan ko. Kung ganang pagkatao'y katatakutan kayo, sapagkat maring sambitin nyo, sira ulo ka, Konstansya. Ngunit hindi ko sasambitin sa inyong bakit di nyo ako hamunin. Nang makita nyo kung sinong hinahamon nyo. Kundi ang wika ko'y mahal ko kayo, kaya ako'y naririto sa inyo. Ngunit kung ganang pagkatao'y di tutok din gagawin ito, sapagkat ano ang pakialam niya sa inyo? Ano man ang gawin nyo. Ngunit akong tapat at totoong nagmamahal sa inyo, nais ko'y matama lahat, kayo tao. Sapagkat anong silbi ng kabutihan kung may pagmamaang-maangan? Anong silbi ng kagandahan kung panlabos? Anong panlabos? Panglabas na kaanyuan at labos na pagkatao lamang. Kailangang may pangkalooban nang masilayan ang kagandahan ng naririyan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Bata mang paslit na walang isip, kapag marunong makinig na itutuwid. Ang matanda pa kaya na marunong tumanggap? At sino naman ang nasiyahan at makikinabang? Si Juan, si Pedro, kung ang tinutuwid ay si Juana at sumunod? Si Juana. At si Juan, kung tinutuwid, si Juan. Kung sila'y tumanggap. Ngunit ano ang tanong? Bakit itinutuwid? Magtutuwid ba ang isang magulang sa nakikita niyang tama ang kanyang anak? Hunghang ang magulang na tuwid ang anak niya ay nagtutuwid pa siya. Kayo man, may sentido komon. Kung nakikita niyong nasa tama't mabuti ang anak niyo, tuwang-tuwa na kayo. Subalit kapag nakikita niyong nakalisya, nalulumbay ang puso niyo. Dahil sa tapat na pagmamahal niyo, kaya't ang mithiin ninyo'y baguhin at magbago. Ngunit bilang tao kayo, hindi kayo magkapagbabago sa inyong mga minamahal, kundi ang Ama. Ngayon naman, kung kayong magulang na tumanggap sama, di nga ba't kayo ang isang tunay na halimbawa niya? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, walang matwid, lahat nagkamali. Walang tama, napuspos ng tama ang gawa mula pagkabata. Lahat may mali. Ngunit ang mali ay maitatama at ang kasalanan ay mapagsisisihan. Ang nalilito ay maaring payapain, ang nadidimlan ay maaring magliwanag. Kung nananawagan ang inyong laman, isipin nyo may pampigil sa laman ang Espiritu ng Ama para mabuhay siya sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sapagkat kayo'y minamahal, pagharian kayong lubos, mapuspos kayong ganap, magliwanag kayong lahat, magalak kayong tuwiran, isip nyo'y makaunawa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos?
Buhay nga po ba ang Diyos? Kundi po ba naman sa pagmamahal ng Ama, binigyan niya ng talino ang isip ng tao sa iba't ibang pamamaraan, mayroong sa pagluluto, mayroong sa kung ano-anong ginagawa na creative ang kamay niya, magaling na magdisenyo, na nagiging daan ang hanap buhay. Ngunit kung minsan ng mga kapalaluan ay di nawawala kapag binigyan ng talino ng Ama. Ang kasakiman ay di nawawala kapag mayroon na. Ngunit kung lahat lamang ay gagamitin sa mabuti, ang isip, ang damdamin, walang mapapasama. Meron baga? Meron baga? Wala. Tulad nito, pa-price. Nakakabusog yan. Sa gustong kumain, masisiyahan. Sa ayaw kumain, pipintasan. Sa nagpapahalaga, gustong-gustong makuha yan. Sa baliwala, ano ba kung wala ako? Yan pa sasabihin. Buhay ba, Ama? Ano ba ang ibig kong ituran? Ganyan ang tao. Sa pinahahalagahan niya, gustong-gustong makuha. Ngunit, dalawang uri ang pagpapahalaga. Yung may pagmamahal at may pagnanasa. Buhay ba, Ama? Kapag may pagmamahal, igagalang, may paggalang. Kapag pagnanasa, nako, lahat gagawin para makuha. Ngunit tandaan naman, kapag hindi tamang pamamaraan, hirap sa bandang huli ang mararanasan. Buhay ba, Ama? Buhay bang Ama? Kaya, kung matalino lang ang tao, gagamiting maigi ang isip nito. Kaya mas mainam pang wika nga ng Ama'y katotohanan ng aking ituturan. Ang mangmang sa sanlibutan, kung matalino sa aking kalooban, daig pa ang katalinuhan na kanyang nakamtan. Amen. Sapagkat, kung minsan sa sobrang talino'y maraming nagiging kahalian at kasamaan, ngunit sa katangahan at kamangmangan, kung minsan ay patuloy ang pagpapakababa ng kalooban. Sino kinalulugdan at nalulugod ang Ama? Kanino nalulugod? Kaya't sinabi niya ay maliwanag, ang kamangmangan sa lupa ay katalinuhan sa akin, at ang katalinuhan sa akin ay kamangmangan sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Subalit mapalad kayong matatalino at pinatalino pa ng Ama sa kanyang katotohanan at kabanalan, sapagkat higit kayong magagalak, masisiyahan at matutuwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanang, nek karameneyahanang, nek karameneyahanang. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Aba, kagandang tingnan ng mga kapsa. Aba, kagandang tingnan ng mga alagad. Kapag nasa espiritu ka, hindi ka naman mag-iinit ang katawan eh. Kaya kapag mainit, humingi kayo ng espiritu para lumamig ang pakiramdam nyo at hindi kayo nagpupuyos ng init. Sapagkat kung hindi po, aba, walang makasusutir eh. Pag mainit ang panahon, ngunit kahit tagaktak ang pawis mo, ay lamig sa loob nito. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, ano ibig sabihin? O mga kaps, mabigyan niya ang isa-isa.
Di ngayon, kitang-kita yung araw-araw na naglilingkod. Ano? Congratulations. Smile. Lagi ka tumabi doon sa asawa mo. Ano? Mga lagad. Kailangan maiba yung gawain natin, ano? Ba, hindi ka naman caps. Oh. Oh. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos, mahal na kapatid? Oh. Smile. May mensahe lang. Lahat ng binigyan. No. No. Masarap bang makinig? Kung nananam naman, oh. Pag hindi nananam, hindi masarap, ano? Masakip sa dibdib. Pero ngayon, maluwag. Ah, magaling ka. Smile. Ayun. Anak, kanya yan. May mensahe yan. Buhay ba ang Diyos? Wala na itong pagbabago, ito ang simula. Matira ngayon ang matibay. Matira matibay. Araw-araw ganito na. Yan ang patuto ngayon, na anak kayo ng Diyos. Natawa siya, oh. Katindi naman, Eka. Bagong pamamalakad yata, yan, Eka. Opo. Bagong pamamalakad. Bagong pabatid, bagong pinabatid, bagong pinasunod, bagong pinatupad. Yung hindi makasusunod, hindi anak ng Diyos. Aba, anak, Eka, ako ng Diyos, eh ba't lumalabag ka? Maganda naman, di ba? Wala namang masama. May masama ba? Para hindi kayo doon nakaupo sa mga tinatabi nyo pa yung mga pasyente na. Di bali kung gurang na. Alam kong may para walang pagkakasala at di nagkakasalang mata. Ano? Pati isip. Alam kong may nadadamay pa si Divine Mercy, eh. Kawawa naman. Di bali si Apo Kunching na lang, wag lang si Divine Mercy. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo.
manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Halimbawa, mayroong kang puno at may nakita kang sanga na namumunga na. At yung sanga na yon, may naninira sa kanyang bunga. Ikaw na may pagpapahalaga sa sangang iyan at mga bunga, pababayaan mo bang puksain sila? Ganyan ang Ama. Habang may magagawa siya, upang di patuloy na makasira at makapanira, aalisin niya yang mga maninira. Ngayon, mayroong maninirang nuknukan ang kaganda ng kapit at magsisingit-singit pa't magtatago. Ngunit sa palagay nyo, kapag gumawa ng paraan ng may-ari, makasisingit pa siya. Hindi niya pang hihinayangan yung bunga na yon, kaysa madamay pa yung iba. Kaya alin ang kakalisin niya at alin ang tatanggalin niya? Yung sangang mayroong maninira. Di ba't pipigkalin niya nang di madamay ang iba? Ganyan ang Ama. Pakatandaan ninyo, gayon siya. At kailanman ay hindi naman niya panghihinayangan yung nakasisira, kundi ang panghihinayangan niya yung nakagagawa ng mabuti pawa. Buhay bang Ama?
Sapagkat, kung pigkalin man niya yung sangang iyon, maaari pang pasuhulin ito at hintayin niya muling magbunga yung sumuhol na sanga. Gayon ang Ama. Kung kilala niyo siya at totoo niyong kinikilala, hindi kayo pang hihinayangang mawala sa kanyang pananaw kung patuloy na lamang hindi niyo siya pakinggan. Kaya gaano man siya kapag mahal, kumakalos din at hindi siya nagpapatawad. Wika nga ng todo-todong patuloy ka na lang gumawa ng masama. Kundi nagpapatawad man siya, may hangganan ang kanyang gawa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya naman, kung tunay siyang nararamdaman at tunay na nagmamahal kayo sa inyong sarili, gagawin niyong imulat ang mata niyo at magmasid sa katotohanan. Gagawin niyong gisingin ang diwa niyo at magnilay sa katotohanan. Gagawin niyong buksan ang mga mata at kaisipan ninyo upang madaman niyo siya ng tuwiran. Sapagkat paalala niya sa tuwina, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, kung minsan, batid niya na yaon ang ginagawa mo, binibigyan ka pa ng pagkakataon. At kung ika'y magninilay at bubulayin mo ang ginagawa mo at matanto mong may mali ka't ibigay mo sa kanya, at subuko, matutuwa siya. Ngunit kung patuloy kang magmamatwid at magtitingin ng mabuti sa sarili mo, isang araw gigitlayin ka na lang niya. Anak, kay tagal kong nagparaya sa iyo. Kay tagal kitang pinagmasdan at ang aking gusto'y ako'y lapitan mo't kilalanin. Bakit kay dami kong kabutihang ginawa sa iyo, di mo na ako nakita? Di mo pa ako nadama? Ngunit tinatawagan mo ako. Sino ka at sino ako? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, ang nagpapahalaga sa kanyang kaluluwa, nagmimiti ng higit pa na makabubuti sa kanya. Subalit kung sa salita lamang ang pagpapahalaga, ngunit pinahahalagahan ang laman at katawan lamang, kawawa ka. Baka magsisi ka, wala nang pag-asa. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O Ama, tunay ngang tinatda mo ang marapat sa kanila, at ang bawat tatalim at susunod sa iyong kalooban, na di naman kay hirap-tup din at gawin, tunay na sila'y masisiyahan at magagalak na lubusan, at malabis mong gagawad yung iyong pagpapalang mainam. Sa gayon, mapapatotohanang ikaw ngang tinatawagan, sinasambat kinikilalang tuwiran, nang dahil kaliwan ng kaloob ay nakamtan, at ang kalinisan ng kaisipan, nagharing tuwiran. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, magpakailan paman, at taong kanyang mga minamahal. Halina kayo, kayo'y magnilay, magbulay ng tuwiran. Bawat gawa nyo'y pakasuriin, mga salita nyo'y pakanilayan. Kahit saan kayo magsitungo, pakaisipin nyo kung ano ang gagawin.
Kapag mabuti ay kayo'y kakamtan, yaong kasiyahat kagalakan. Di katulad ng panandaliang aliw, ang sa iyo'y makakamtan. Pagkatapos ng kaaliwang mali, ikaw din ang masasakitan. Subalit kung kaaliwang tama, buong buhay maaaliw ka. Yaan ang totoo na mula sa Ama, yaong kaaliwang iyong nadarama. Ngunit pasubali kapag sa laman, sandali lamang yaan. Kasakit-sakit na dulot kanino man, pagkatapos ng iyong nakamtan. Kaya't ang wika ko, mga minamahal, magbulay kayo sa lasa ng kain nyo, at namnamin nyo, mga gawa ninyo, masusuri ninyong tapat ako at totoo. Mahal na mahal ko kayo tao, magbulay at magnilay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama ninyo'y walang hanggan, paghahari niya kanino man, kung tatanggap lamang, walang hindi masisiyahan. Lahat kayo'y magkakaroong kagalakan. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama ay buhay, walang malino ngayon at kailanman. Lahat kayo'y kanyang minamahal, pagnilayan nyo at bulayan, yung sa akin ay mga tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig. O aking Ama at Ama nila, lahat ng binigkas mo'y marapat sa kanila, at ang bawat nagnilay na tanto na tuwiran, yung iyong nasa't kalooban sa kanila. Kaya't kung papaano nila ito'y nanamnam, tuwirang wika mo nga, sila rin ang masisiyahan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Simple lamang. Limbawa, may asawa ka at niloloko mo. Isipin mo pag ikaw niloko, gusto mo ba? Simple lamang. Kung ikaw ay may asawa at sinasaktan mo siya at saktan ka ng ama, gusto mo ba? Bahala ka. Simple lamang. Kung may kapatid ka, may kabiyak ng puso ka, may anak ka, may ganito ka, may ganyan ka, kung mahal mo ba sila? Di mo ba isipin ang karangalan nila? Simple lamang. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sa nakaabot at nakakaunawa, madaling pigtasin at kuhanin ang aking salita. Ngunit sa malabo, hambing sa tubig na hindi makita ang lalim, walang mababanaag kahit isa na salita. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Huwag kayong masaktan at mahirapan ang kalooban sa tama't tumpak kung tinuturan. Kundi gawin niyong maglilat at magbulay, kayo rin ang makikinabang. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Anong dapat gawin? Kung tapat siya, totoo siya at buhay, anong dapat gawin? Magpaka. Tingnan mo si Pandak, oh.
Siya pang nakabatid ng sagot. Sabi niya, sa kanyang maliit na sukat, magpakatotoo lamang. Totoo ba, anak? Tama, sapagkat hindi sa taas na makikita mo ang sukat ng tao para malaman niya at maabot ang totoo at tumpak. Sapagkat ang taong nagpapakababa sa Ama, maabot niya ang kanyang salita at makikilala niya ang kanyang gawa. Ngunit ikaw nagpapakatarik, kailan may di mo siya makikilala at matatanggap. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Minsan may nagsabi, hindi kita pinag-aral para gawin ka lang janitor dyan, para gawin ka lang maglinis yan, para gawin ka lang maganyan, para gawin ka lang. Anong mangyayari sa buhay mo niyan? Sabi ko, Panginoon, kung lahat po pala ganito, sino po bang maglilingkod sa iyo? Kami rin naman po ay may damdamin at may pangangailangan. Ngunit iniba mo ang aming isip at damdamin. Paano po kung gayon din ang aming isipin? Paano kami mabubuhay ng ganito na lamang? Hindi kaya kami lahat ay tutugot. Anak, pakatandaan mo, ang kaliwan sa bagay at kaliwan sa salapi ay di sa akin, ngunit ang naaliw sa akin salita, ako man din. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Magpantay man ang inyong kainin ng taong wala sa akin, masisiya at masasarapan ang kanyang damdamin. Ngunit ang tao na wala sa akin, kailan may di ako mararamdaman. Ngunit ikaw, kayo na nasa akin, simple man na pagkain, bibig nyo lumulungat-ngot at ngumunguya, at ngipin nyo ang kumakagat. Subalit, kapag nadama ng puso nyo, ako ang magbibigay ligaya sa ito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, napagtanto ko lang at napagsuri. Paano nga kaya kung ganun? Sino nga kaya maglilingkod? Wala nga, no? Pero bilang tao, kung susurin ko'y masakit oo nga naman, ano? Anong mangyayari, sa buhay ninyo? Kung ganyan nilang, kailangan maghanap po dito. Sabi ko, Ama, salamat po sa iyong isip na binigay sa akin. Salamat po sa iyong puso na binigay sa akin. Kung ganun po pala katwiran ko, talaga pong di kami maglilingkod. Makapaglilingkod pa po ba kami kung ganun ang isip namin doon sa nagsalita na yon? Pinag-aral ka, salamat sa Ama. Salamat sa Kanya. Napagnilayan ko lang naman at napagtanto Nasaan nga ba kasiyahan kahit ibigay sa akin ang lahat? Kung ganito na nararamdaman ko, paano pa ako masasayahan sa bagay na yan? Kailangan ng bagay, kailangan ng salapi. Subalit hindi na ito ang pinakamahalaga. Pag naramdaman nyo ang Ama. Buhay ba ang Ama? Sige. Ang kaibahan lamang may mapagmamagaling ka, may pera ka, may pagyayabang ka sa kapwa mo, may titingalain sa iyong kapwa mo. May pararangalan sa iyong kapwa mo. May kikilingan sa iyong kapwa mo dahil meron ka Sila kawawa. Aba, mahirap. Ngunit ang tunay na may pagkilala sa Ama at tunay na nasisiyahan sa Kanya, hindi sila naiinggit sa mayroon. Buhay ba ang Ama? Natutuwa na sila kung anong meron sila. Masayang-masaya na't di pinagmamagaling at pinagyayabang. Sapagkat kampante at kontento na sila, ano man ang makamtan nila, masaya na talaga. Naramdaman nyo na ba yan? Kung hindi pa, tanong nyo sa Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayo. Kaya nga, pinatutuhanan ngayon ng Ama, may naging pasyente. Nokno ka ng yaman. Ang sabi niya, kahit pala nakahiga ka ng kayamanan sa lapi mo na yan, at wala ka nang nakikita, walang kwenta pala.
Kahit nakahiga ka na lang, nakasalay ka na lang ng damit mo'y puro pera. Pag may sakit ka na pala, wala nang kwenta. Salamat naman, nagpatotoo siya. Ngayon, hindi sinabi ng amang huwag kang magpayaman, hindi sinabi ng amang huwag kang maghangad niyan. Ang sinabi ng ama, anak, sa kabila ng hinahangad mo'y panglupa at pangkatauhan, hangarin mo naman ang para sa iyong kaluluwa. Upang parehas na may ligaya sila, katawan mo at kaluluwa. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kaya sa inyong lahat, may sakit pa ba kayo? May sakit ka pa? Ay, salamat, wala na siya sakit. Ano? Mahalaga ngayon ang asawa mo, no? Natawa siya. Napakahalaga, no? Masaya ka naman ngayon. Dahil nasa iyo siya. Sarili mo. Solong-solo ka na ba? Si Apo Kunching walang alam, ha? Solong-solo ka na. Solong-solo mo. Kaya lang kawawa siya. Buhay ba nga, ma? Yan ang buhay, ano? Kaya kung matarik ka, kung wala ka sa ama, kasarap bang buhay, ano? Alam mo sarili mo, no? Natatawa ka, eh. Wala akong sinabi, ha? Wala akong sinabi. Buhay ba nga, ma? Buhay ba nga, ma? Buhay ba nga, ma? Ang mahalaga, solo mo na, no? Pero hindi masaya ang pagka-solo mo. Sakripisyo! Buhay ba nga, ma? Napakabait ng asawa mo, no? Napakabait, ano? Mabait ba? Eh, talaga. Hindi mo pwedeng pagbilian. Napakabait. Tingnan mo nga. Sabihin mo, bait mo. Umiyak ka na naman. Mabait. Mahal ka ng Diyos, ano? Mahal ka ng Ama. Mahal ka ba ng Ama? Ayun, mahal siya ng Ama. Drama lang yan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, tandaan ninyo, laksamang taon ang binilang. Isang pilik mata nga nalaglag, alam ng ama, eh. Buhay ba ang Ama? Kaya nga sabi niya, nag-abroad ako para sa kabuhayan. Ngunit ano kaya ang aking nakamtan? Tutuloy ko ba awit ko? Tutuloy ka. Tutuloy ka. Baka magalit ka bukas, di ka na bumalik. Mapalad ka. Alam mo ba yon? Mapalad ka. Alam mo, may gumagaling sa'yo kahit hindi pa gumaling yan. Ano yung gumaling sa'yo? Ano? Alin? Kaluluwa niya! Parehan mo, Ama! Mapalad ka talaga. May pangunawa ka. Napakapalad mo. Tandaan mo, napakapalad mo. May gumagaling sa'yo na hindi nila nakikita. Mapalad ka. Kaya sa mga isang huwaran ka dapat ngayon sa mga matataas. Sapagkat isipin na lamang nila, naku po, baka pagdating ng araw ako'y gayon, eh, tsaka ako bababa. Nako! Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ay buti ng Ama kay dakila niya, wagas sa tapat ang pag-ibig niya. Kung nababatid niyo lamang ang aking ginagawa, matatanto ninyo yung aking sinusuri. Magaganap sa inyo ang kayo ay magbago at makikilala yung aking mga gawa. Taong-taong wag gawin ninyo o galing pagkataon nyo. Gawin ninyo'y ang kalooban ng Ama.
siyang pangunahin at paghariin nyo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mapalad ka, hindi ganun, ano? Natawa siya. Wala namang lalaking banal eh. Lahat eh, pwedeng magbanal-banalan eh. Pero mapalad ka. Eh, kesa dyan sa mga tabi-tabi eh. Kunwari mabait eh, pero nako! Gusto ko nang bambuhin eh. Tawa-tawa pa, hindi niya alam siya yun. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Eh, nagkasala na naman ang mga isip niyo. Sino kaya eka yun? Sino kaya eka? Sino kaya eka? Chismoso talaga ang isip, ano? Pero alam niyo po ba, mapalad kayo kung malinis ang isip niyo ngayong oras na ito. At pinagninilayan niyo ang ginagawa sa inyo ng Espiritu. At pinagbubulayan ninyo kung anong dapat ng pahatid sa inyo. At kapag natanto nyo, magsasabi kayong, panahon na para magbago ako. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. May gumaling na sa'yo, no? Mapalad ka. Ano? Ay, kasi napakagwapo mo nung bata ka pa eh. Ginawa mo talaga yung pagkagwapo at saka matangkad, ano? Di mo sinayang, ano? Talagang di niya sinayang. Di mo sinayang. Sayang nga naman pag sinayang. Tuwa-tuwa. Buhay bang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, sumainyo ang kapayapaan. Sa bagay, hindi nakukuha sa tangkad at gwapo yan eh. May pandak nga akong kilala. At saka, naku po, bay, wag kang tatabi sa kanya at baka, aba, sabi ko, mapintik sana ang daliri mo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, tandaan ninyo, ang daliri ay, yan o, natural, nakagagalaw. Eh, pag pinatigas siya ng Ama, baka hindi, baka gagalaw pa yan. Hindi na. Kaya habang natural, gamitin sa mainam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya, walang maling magpakailan paman. Kayong lahat ay mga gising na. O, pag may anak kang maganda at niloko siya, ano kayang gagawin mo? Nako, baka pumatay ka, no? Eh, ba't mo ginagawa yan? Sabi ng Ama, huwag mong gagawin, parang gawin sa'yo, minamahal. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, mga salita'y magbulay-bulay, walang patama, marapat kayong gawin, kundi isipin nyo'y pawang kabutihan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, pagkatao man ang ginamit mo pang aliwin at pasayin sila, subalit kalakip nito'y pagtutuwid at pagtatama, gawin mong marapat na sila'y nakadama, upang sila'y makaunawa. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya.
Ganito lang po kasimple yan eh. Sadyang pumapasok sa isip yung kung ano-ano eh. Ngunit kapag nandun ang Diyos sa puso, may maisip mo pa ba yung nakakapagpasama sa'yo? Maisip pa ba? Ay, baka mapipikan niya. Maisip pa ba? Hindi na, no? Hindi na, no? Hindi na, no? Ika ganda. Passion. Hindi baling passion, okay lang. Sabi ng tao, okay lang. Sabi ng Mongoloid, passion. Sabi ng Mongoloid, okay lang. Pero sabi ng ama, anak, sa mga bagay na pang passion, sumunod kayo. Ngunit sumunod din kayo sa aking mga aral. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Buhay bang ama? Buhay bang ama? Mga minamahal, mayroon po ba kayong tanong? Mayroon ba kayong galit? Kayo nang magdadala niyan. Mayroon ba kayong inanakit? Kayo nang mabibigatan niyan. Mayroon ba kayong inggit? Kayo nang masasaktan yan. Mayroon ba kayong selos? Kayo nang nagdudusa niyan. Mayroon ba kayong kabutihan? Kayo nang magpapala niyan. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Mga minamahal, pagpalain kayo. May mali ba sa kwento? May mali ba sa istorya? May mali ba sa mensahe? May lumabis ba sa mali? Meron. Ngunit sa tama, kailanman walang lalabis. Buhay ba ang Diyos? Kaya kapag labis na ang mali mo, kinakalos na. Pag tamang patuloy ang gawa mo, umaapaw man pinababayaan ng ama, sapagkat walang matatapot masasayang sa kabutihan. Ngunit sa mali, sigurado, mayroong titiyab, babagsak, at lalagapak. Tinulos mo mang haligi kung mali ang pagkakabaon niya, at labis ang taas niya, kulang naman sa lalim siya. Madali siyang bumagsak. Tandaan nyo, buhay bang ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tayo na po. May sakit pa ba kayo? Para kayong Biyernes Santo. Mayroon pa ba kayong buntong hininga? Hinga nga malalim. Hingang malalim. Hingang malalim. Pag walang dinadala sa damdamin, masarap bang huminga? Pag may dinadala. Mapalad ka. Sabihin mo nga sa kanila, mga kapatid, masdan niyo ako. Masaya ako ngayon. Gumaling ang kaluluwa ko. Sabi mo, hindi ka pa nakapagsasalita. Nagkukwento ka na pala eh. Buhay ba nga ma? Ibig sabihin, dalawa na pinagaling sa'yo dito, no? Ano yun? Purihin ang ama. Alam mo na ngayon yun, ano? Dati hindi, ano? Alam mo ba dati yon? Di, masaya lang ang Diyos sa'yo. Kaya mapalad ka. Baka naman bukas wala ka na. Di, mahal ka ng ama. Lagi mong tatandaan yan, ano? Lagi mong papaliwanag sa kanya, mahal na mahal siya ng ama. Buhay ba ang Diyos? Kasi, pasalamatan mo pa nga nagkaganyan ka. Bakit? Bakit? Kasi, alam mo yun, ayoko ng kwento. Buhay ba ang ama? Mga minamahal. Kaya, merong ano lang yan eh, may contradiction. Merong, hindi ko alam. Kontrabida man,
at saka bida. Magkalaban, ano? Teka muna. Ano ba yung, halimbawa, papunta ka ng Baliwag. Ang dinadaanan mo, papuntang Candaba, makararating ka ba sa Baliwag? Makarating ka ba sa Baliwag, sigurado kung paikot-ikot ka, magtatagal ka. Hindi mo alam yung tunay na direksyon pa mabilis eh. Ano? Ngayon, pinakita ng ama yung mabilis na direksyon. Ano yung direksyon na yun? Kailangan magkasakit ang anak ko para makita niya akong diretsyahan. Kung paano ako kumilos at gumalaw sa buhay niya. Nakita mo na siya ngayon. Nakita mo na. Kaya masaya ka. Masaya ka ba? Ba't umiyak ka? Purihin ang ama. Buhay ang Diyos, ano? Yan, nakita lang ng ama at pinakita lang sa iyo ng ama yung nung kinasal kayo, nung sinabi, sa hirap, ulitin mo nga. Ay, ba? Pinasasaya mo sila, oh. Diba, nakapagdudulot ka ng saya? Sa hirap at pinalasap mo ba siya ng ginawa? Sa sakit at Uy, ayoko na! Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, tingnan nyo po, kung pagninilayan nyo, kapwa nyo may diferensya, nakapagpasigla ng puso nyo. Di nyo po ba alam yon? Ikaw, sumisikip pa ba? Di sumaya ka rin. Buhay ba ang Diyos? Mabuti na lang naagapan, ano? Gusto mo bang ganun eh? Naagapan! Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, papurit parangal sa Ama ay inyong tanggapin at gawin para sa gayon, lagi kayong masaya. Ayan, masaya ka ba ngayon? Huwag ka na umiyak, baka painom nga. Painumin mo nga. Sumobra ng tuwa. Yan, inom ka muna, ha? Di ba, masaya siya? Ba't kayo malungkot? Aba, diretso mo na inom. Konti pa, meron pa. Purihin ang Ama. Yan, gumaganda ang pakiramdam. Kaya nakakainom ng diretso, no? Dati, titigil mo na. Ngayon, sabi niya, ngayon na bago na, no? Buhay ba ang Diyos? Ang minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ngayon po, naaliw na kayo, ano po? Nasiyahan na po kayo, ano po? Anong araw bukas? Biyernes? Di kayo po ay magaling na, no? Di magaling na po talaga kayo, no? Di magaling nga kayo talaga. Kaya, uwi na tayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigip kayo ng pag-asa at ligaya. Salitang banal ay pagnilayan ninyo, tanggapin nyo sa puso nyo. Buong galak na ibibigay sa inyo ng Ama, ang liwanag na nakamtan ninyo ay makapagdudulot ng kasiyahan sa buhay nyo. Kaya sa inyong lahat, patuloy niyong namnamin ang bawat kataga niya at patuloy niyong tanggapin ay siya upang patuloy makapaghari siya at makamtan ninyo ang tunay na ligaya. Pagpalain kayo. Tayo na po. May tutunguhan eh. Pwede po bang may bukas? Puro na lang ikaw, puro bukas na lang po, Kunching. Hindi pa po ba kayo magaling yan?